Forward, straight, forward, yeah. Sing. Forward, yeah. Okay, laban ng Manny Pacquiao versus Ugas ng Cuban. So si Ugas po dito ay 11 days notice. Siya po yung pumalit dito kay Spence dahil po sa nagkaroon ng detached retina na dapat si Pacquiao ang makakalaban ni Spence dito. So yung training camp na dapat sana ay kay Spence ay napunta nga dito kay Ugas. Ito ang ating pambansang kamao, former center Manny Pacquiao. Yan yung hindi natin malilimutan sa kanya, yung big smile kapag pumapasok na ng aakyat na ng ring. Okay. Si Pacquiao pala dito ay 2 years na nabakante siya na hindi lumaban from unanimous decision kay Keith Thurman, at si Ugas naman po dito ay galing naman sa 27 wins with 4 knockouts and 4 defeats and 12 knockouts. Okay, round 1. So ang nilalabanan nila dito yung yung WBA welterweight belt na binaklas kay Pacquiao at napunta kay Ugas. Yun. No knockdown. Pumpasok dito yung mga jab ni Pacquiao. At kita naman yung mahabang kamay ni Ugas kumpara sa haba ng kamay ng ating pambansang kamao. Lapad din ang katawan ni Ugas dito at saka may height din eh. Nagpapakita ng mataas na high guard si Ugas dito kaya hindi nakaka-penetrate si Pacquiao. Nagfi-feint si Ugas. Block palagi yung mga suntok ng ating pambansang kamao. Maganda dito kay Ugas dahil napaka-patient niya. Kaya nababantayan niya yung mga bitaw na suntok ng ating pambansang kamao. Yun. Yan yung mga multiple punch na signature punch ni Pacquiao. Pag bumabato na, umaabot yun ng 8 punch. 8 punches. Tumama dun yung hook ni Ugas.
Hindi kumukonekta dito yung ano, yung combo ni Pacquiao. Pansin ko dito is nawala yung mga angle ni Pacquiao. Hindi tulad ng mga dating laban niya na angle per angle yung binibitawan niya, tsaka kumokonekta talaga yung mga power shots niya. Dito is makikitaan mo ng stationary dito si Pacquiao. Pagiging stationary. Diyan nga doon kung sa katapusan ng laban ay nasabi nga niya na namumulikat na yung binti niya dito dahil bunga din to ng overtraining niya. Kasi syempre yung pinagandaan niya si Spence at biglang nagkaroon ng hindi magandang, yun, slow mo tayo. Makikita natin yung fatigue dito ni Pacquiao. Kung mga dating laban ni Pacquiao, hindi ganito na madaling pumasok yung suntok ng kalaban sa kanya. Effective yung jab ni Ugas dito. Hindi kumukonekta yung mga sunod-sunod na combo ni Pacquiao kasi dahil sa jab dito ni Ugas. Pero matibay din ito. Tinatamaan ng mga power shot si Ugas. Pero nakatayo pa rin eh. Pero syempre, dala na rin ng katandaan ng ating pambansang kamao yung kaya siguro nag-decline na din yung power niya. Body shots, block by Ugas. Overhand. Pumapasok yung mga overhand shot ni Ugas dito eh. Tsaka malakas yun kasi buwelo yun eh. Yun, pasok na naman yun. Yung overhand shot doon ni Ugas. Tumatama sa sentido ni Pacquiao. Yun nagpapabagal na. Dito na iniinda na ni Pacquiao yung mga tama dyan sa sentido. At saka may mga body shots din na natatanggap dito si Pacquiao. Clench si Ugas para mapatid yung sunod-sunod na combo. Yun, mga ganun. Yan, tulad nun, mga overhand shot ni Ugas pumapasok. Tsaka malakas yun. Pero kudos dito kay Pacquiao dahil hindi siya natutumba. Yun nga lang, nagiging sanay na to ng pagbabagal ng galaw niya. Round 11. Wala na yung mga sayaw ni Pacquiao dito. Mga laban niya na more on ginagamit niya yung binti niya, yung paggalaw niya. Pumasok pa rin naman yung combo. Last round. Yun, pasok na naman yung overhand shot ni Ugas. Yun, pasok na naman uli. Pasok na naman uli.
Yung mga katulad nun. Kung mga prime Manny Pacquiao, yung mga laban ni Pacquiao na ganun, madaling maiilagan yun ni Pacquiao. Bunga na rin syempre ng katandaan. Pero end of round 12. Pero matindi pa rin kahit matanda na ang ating pambansang kamo, nagbigay pa rin ng magandang laban. At kudos kay Senator Manny Pacquiao dahil hindi siya natumba, hindi siya na-knockdown sa labanang ito. Tinapos pa rin niya hanggang sukdulang 12 round. Ganyang katapang ang ating Senator Manny Pacquiao. Sana nag-enjoy po kayo and subscribe po sa ating channel.